Iginiit ng grupong tutol sa planong reclamation project sa Manila Bay na dapat unahin ng city government ang pag-aayos sa drainage system. Pero ayon sa private developer, makakatulong ang proyekto para umano solusyonan ang problema sa baha sa Maynila. Narito ang report ni Howie Severino. Isang bagong Manila Bay ang masisilayan kung matutuloy ang pinaplanong reclamation dito ng kumpanyang Gold Coast. 3 modernong isla. Pangako ay kaunlaran. Pero ang ilang grupo naninindigan na dahil sa reclamation, ang mga eksenang katulad nito, ang pagragasa ng mga alon sa seawall at pagbaha sa Rojas Boulevard, hindi raw malayong maulit. All Philippine coastal cities have to look at their future plans through a climate lens. Unless you are looking at it that way, you're not looking at it in a deep enough and analytical enough way. Sa pagsusuri ng SOS Manila Bay Coalition, ang ulan na bumabagsak sa Maynila ay lumalabas dapat sa Manila Bay. Kung matutuloy ang reclamation, mahaharangan at maiipon daw ang tubig at tataas ang level ng baha. Pero sa video presentation at official statement na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa Gold Coast, may flood system namang gagawin para maiwasan ito. Magiging panangga pa nga raw mula sa malalakas na alon ang itatayong mga isla. 1991 nang ibigay ang Notice of Award ng Philippine Reclamation Authority sa Elco Development and Construction Corporation, ang parent company ng Gold Coast. Pero noong 1992, ipinatigil ito ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa pamamagitan ng isang ordinansa. Pero makatapos ng halos 20 taon at mga apela ng Gold Coast, naglabas ng kasulatan ng PRA na kumukumpirma sa nauna nilang pag-award ng proyekto sa Gold Coast, sa kondisyon na magsusumiti sila ng updated development plan. Katibayan na sang-ayon na ang pamahalaan ng Maynila sa proyekto at isisumiti nila ang iba pang requirements. Sa pamamagitan ng isang bagong ordinansa, binawi ng pamahalaan ng Maynila ang nauna nitong apela at pumayag na sa reklamasyon. It shows you that once in their lifetime, they realize how bad reclamation is. Now, there's a sudden turnaround. Ano ba yung nagbago? In fact, kung pag-uusapan natin yung nagbago, mas grabe yung situation now. In 1991, we were not talking about climate change. Now we are talking about climate change. Giit pa ng koalisyon, pagpapaganda ng syudad at pag-aayos sa drainage system muna ang atupagin ng lokal na pamahalaan ng Maynila bago ang reklamasyon. We got a lot of rain in July and August. It will be worse. This is not the end. This is the beginning. So we have to look at what needs to be fixed in the drainage systems. We have to understand why Habagat was such a bad experience for Manila. We are addressing all these drainage problems, these flood problems. Inaayos natin ang drainage system. In fact, siguro nga, alam nyo, marami mga inaayos dito, mga declogging na ginagawa. Isa pa sa ikinagagalit ng grupo ay ang di umano'y hindi patas na hatian ng kita kung matutuloy ang proyekto. Base sa consortium agreement ng Gold Coast at lungsod na Maynila, 70% ng kikitain ay mapupunta sa Gold Coast at nasa halos 30% lamang sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Yung area na yan, the area that is going to be reclaimed is owned by the state. Now, ang sharing na ngayon is 30% for the city of Manila, 70% in favor of Gold Coast. Hindi ba dehado yung government doon? Pero giit naman ng legal officer ng Maynila, Ang total na magpipinas niyan is Manila Gold Coast. We are not going to shell out any single centavo here. They are entitled to a big, to recover their investment. sinubukan ng GMA News na makakuha ng panayam pero tumanggi ang Gold Coast. Sa usaping ito, alin ba ang mas makakabuti sa nakararami? Ang pangako ng kaunlaran o ang pagpapahalaga sa kalikasan?